Good evening po mga kaalipin guys, kain po tayo. Kararing ko lang naghatid ako sa anak ko sa Barreto. Ay, sa mga hindi nga pala taga Olongo po, yung Barreto nga po pala, isang bar yun dito sa Subic, Zambales, na siguro mga ano lang dito sa tinitiran ko sa Calapacoan, siguro mga ano lang, mga 2.5 kilometers o mga siguro 3 kilometers papunta ron. Siyempre hindi nyo naman alam yun, yung mga Tagalonggo alam yung Barreto sa mga public lang po na hindi naman alam yung lugar namin sabihin ko, nagatid ako sa Barreto siyempre pwede yung sabihin, malay namin sa pinagatiran, hindi naman alim ang lugar nyo, kaya in-explain ko lang ng konti. Kain po tayo. Ang ulam po ay gulay na ang galing yung pinagsama-sama ng misis ko, pwede pala yung ganon, yung meron siyang upo tapos sinamahan niya ng isang taling pechay, bagay pala, tapos merong sotang hono, ang galing, bagay. Tapos meron akong pritong galing sa mga yung naglalaot dito, nagbenta sila ng ito yung tawag nito, hindi naman salay-salay ito, matambaka raw. Matambaka, ito yung isda na kinakain mo, may baka ka. At least kahit yung mata niya baka. Isda pero yung mata baka. Matambaka. Sabi ko, ba't ka tinawag na matambaka to? Siguro lasang baka tong isda to. Hindi naman. Ay, natakpan yung kanin ko. Kasi singit na lamesa ko Ito po yung gulay ko. Ito yung kanin ko. Hindi nakita Yan. Ito naman ang inumin ko. Banaba drinks. Galing ng rep. Ala, be, bukas punta ka ng baka allergy lang yan lagi. Ito po, matang baka. Meron din yung matang kalabaw na isda. Okay. Ang masarap lang po dito sa amin, to nang ibinenta pa sa amin ng kapitbahay naming maglalaot. Bali nila to, parang ba tawag nila rin? Tawag nila rin yung ginaganon-ganon ng maraming maraming nakalawit silang taga. May tawag sila, tawag nila rin yung sila? Basta yung nangangawil ng ganyan huli na. Nung binenta pa sa amin ito, medyo nangingintab-gintab. Ilan po ang kagandahan sa pag nakatira ka sa tabing aplaya, mabibili mo talagang fresh from the sea, medyo sariwa pa. Kahit ang luto gawin mo prito o kaya sabawan mo, yung isa sinahog niya po rito sa gulay, bagay. Isang araw naman nabili niya naman yung bisugo, pwede na rin. Kasi isipin, pag pumunta ka ng palengke, ganun din naman ng kilo, 250 yung mga galong-galunggong, mga salay-salay na mga matambaka ng mga pinagyelo pa yun. Ito sariwa, kumbaga maliit na bangka lang naman ang uhuli nito yung bagay maliliit na mga isda lang. Tapos ilalako ng asawa nila o sila mismo, bibenta sa'yo ng mga 250 isang kilo. Pwede na, kasi sa palengke din naman mga ganun din, mga 300 niyelo na yun. Dito talagang nangingintab-gintab pa, kaya pwede na, diba mga guys? Yung kagandaan pagkatabing dagat ka, makakain ka ng sariwang isda at nilagyan niya ng sotanghon, pechay tsaka upo. Pwede, masarap pala yung pag pinaghalo. Upo, nagkamay ako guys kasi para total hindi naman ako nagtitindi. Mahirap kasi magkutsara pag isda Hello guys. Ano ka lang magdalugod. Upo with pechay with sotanghon.
Alam niyo guys, mga simpleng pagkain lang to, pero masarap din kamo pag pinagterno niyo sa pritong mga, lalo na pag sariwang isda. Masarap din. Pero siyempre talagang mas masarap yung ano, yung mga kalderetang kambing, kalderetang baka. Siyempre mas masarap yun. Kaya lang ito kumbaga sa masarap na rin. Sa mga sa mga kagaya nating medyo low class lang, pwede na rin. Laigo. So yung makakita ng style primitive people. Hi guys! Kamusta kayo? Pero ano lang, content lang naman, hindi naman totoong primitive people yun eh, may director yun eh. Kasi kunyari lang yun eh. Kasi parang OA naman, overacting eh. Yung totoong primitive people, hindi naman siguro nagagagalo. Alam niyo yun guys, yung sabi ko sa YouTube, yung primitive people, mga bata. Tatawa ko pag pinapanood yung nagko-content yun, ang galing yun eh. Sana parang overacting eh. Upo. With pechay. Pechay. Galing ka mo guys. Ang bili ng misis ko kanina, parang medyo madulas-dulas pa yung talagang sari-sariwa talaga. Yung parang may madulas-dulas na ano. Baraan po, yung parang laway. Alam. Doon mo maano yung sariwang-sariwa pa isda eh. Madulas-dulas pa. Sabawan mo, prito mo, puro masarap sila eh. Ito prito. Mahal talaga isda ngayon. Itong time na to, ewan ko ba't ganun. Pero pwede na rin kahit mahal at least. Sariwa naman. Tapos may konting sabaw. Kaibigan namin nagreklamo. Ba't ito kanya binigay ng 300 ang kilo? Eh tinawaran ng misis kong 250, binigay ng 250. Sabi ko, di dapat tinawaran mo rin. Ayaw naman magpatawad. Eh depende sa usapan nyo kako yun eh. Hindi ka pinatawad, wala kang magagawa. Eh binigay sa misis ko ng 250 dahil ano, mas magaling siguro tumawa ng misis ko. Si puta. Hoy, be, ano ka ba? Hindi naman. Madata mo na. Ba,
Ano yung sato? Talsik. Nanonood ng comedy sa YouTube yung misis ko, tawa ng tawa eh. Mag alas 9 na pala. Nakatid ako sa ano kanina, 8:30. Tapos ng oras. Pero minsan ayaw na magpahatid sa akin nun eh. Kaya lang ako na lang nagpipilit kasi namimiss ko nung maliit pa yun. Nahatid ko yun eh. Nakabike lang kami. Nahatid ko sa speed sa Subic yun eh. Nagbabike lang ako ng mountain bike. Maliit pa siya. Eh ngayon malaki na eh. Mas malaki pa sa akin. Mas malaki pa katawan sa akin eh. Hindi ko na kayang i-bike yun. Sarili ko nga lang mahirapan na ako eh. Yung ganun pa iangkas ko. Dati nung maliit kasi yun, hinatid ko sa Subic yun, bibisiklet tayong mula rito hanggang sa speed. Inaangkas ko lang siya. Tapos pag pauwi naman kami sa hapon, tuwan-tuwa yun, pag pababa na kami dun sa may Magsaysay Beach, kasi di ba ang tulin dun pag pababa ka na. Naalala ko yung moment na yun, sigaw kami habang pababa, ganun di ba? Maliit pa siya nun eh. Makasabay namin no, puro may tricycle eh. Kami nagbabike lang. Ngayon may tricycle na ako. Gusto ko siyang i-hatid kaso malaki na siya. Parang ano, minsan natatakot siyang magpahatid sa akin dahil na-stroke nga ako. Pero nung una hindi. Ito lang nung ma-stroke ako parang medyo Papa sigurado ka na bang kaya mo na? Oo anak, ihatid kita siyempre gusto mong paglingkuran ng anak mo, ganun yun eh. Parang masaya kang inahatid mo siya eh. Kaya lang nung una tumatanggi, natatakot, baka hindi ko pa kaya. Bunti itong huli, nakukumbinsi ko na, medyo nagtitiwa-tiwala na. Tsaka nung bagong gamit ko kasi ng motor, na-stuck ng ilang buwan, nung ma-stroke ako, umingay, hindi ko pa napapa-tune up. Yun, awa ng Panginoon, yun, na-tune up, pina-tune up ko kahapon, medyo tumahimik na yung makina, medyo hindi na siya nagwo-worry pag umaandar kami, kasi nung nakasakay sa akin, natatakot siya, sabi niya, Papa, sigurado ka bang maayos yung motor mo kasi ang ingay ng tunog eh. Hindi anak, kulang lang ako sa tune up yan. Kanina tinanong ko siya, ano anak, okay na ba? Hindi ka na natatakot, okay na yung tunog, mahina na yung makina. Oo papa yan, ganyan, mahina lang ang tunog. Noong una yung sumakay sa akin, ang ingay doon ng motor, parang nagdudulot siya, baka sira eh. Siyempre hindi ko naman sasapalaran yun kung alam ko may sira. Dahil sakay-sakay mo yung anak mo, talagang umiingay lang talaga yung motor katagalan kasi meron ng 6 na taon na yun eh. Sa loob ba naman ng 6 na taon ngayon nakatikim ng tune up yun eh, kahapon lang. Ang motor talagang gano'n pagka nag 5 taon na, ipatutune up mo na. So iingay na makina nun eh. Para din tao, pag tumatanda na, nagkakaroon na ng mga sakit, kung kay papadoktor mo na, yun, isa sa pagpapadoktor mo yun, yung parang pinatune up mo siya. Kaya natuwa ako kanina, hindi na siya natatakot sumakay sa akin. Kasi nalulungkot din ako pagka sinabi niya natatakot siya, ayaw sumakay, kasi gusto ko nga siyang paglingkuran eh. Siyempre anak mo yun eh, parang natutuwa kang hinahatid mo siya, di ba? Nung maliit pa yun, pag hinahatid ko, nakikita ko yung mga kaklase niya. Ang sundo, tricycle, kaming dalawa lang ang bike. Sabi ko, ano makabili din ako ng tricycle para maihatid ko yung anak ko. Kasi na makabili na ako ng tricycle, malaki na siya. Kaya nang mamasahin mag-isa, kaya nang sumakay ng jeep. Dati araw-araw hatid sundo ko yung sa ano eh, sa speed sa Subic. Nakakamiss din kasi mga araw na gano'n nung pag maliliit pa anak mo. Yung bonding nyo. Tapos pag lumaki na, maalala mo yun.
natawa ko eh. Kaya siguro magtanong sa akin eh. Pero siguro habang umaandar kami, bumubuelo yun. Tatanungin ko si Papa. Kasi 3 araw ko na siyang hinahatid bago niya ako tinanong eh. Nung siguro hindi na makatiis, nagtanong na nung bumaba na sa Barreto. Sabi niya, Papa, ano yun kahapon? Ay nung bago ko magpa-tune up, siguro nung kamakalawa. Papa, sigurado ka bang ang motor mo okay ba yan? Kasi ang ingay ng makina eh. Para ba sira yan? Naglakas loob na nang magtanong ng ganun. Siguro nahiyalong nung una ay magtanong eh. Sabi ko, oo, pakakasaka ako sa ulong ko po nung nag-a-apply ka eh. Wala pang papers mo. Nak. Kasi nung bagong graduate sa ano yun, sa kurso niya, nung nag-a-apply pa lang sa ulong ko po yun, hinahatid ko yun pag meron silang pa-seminar. Pag may pa-seminar sa ulong ko po yung pa-applyan ng trabaho, siniservicean ko siya. Hindi pa ako na-stroke nun, tsaka medyo matino pa tayo siguro nun eh. Sabi ko, wala pang sira yan, luma lang. Kailangan lang i-tune up. Nalungkot din ako nung magtanong eh. Sabi, Papa, sigurado ka bang? Unang tanong niya sa akin, ako muna sinigurado niya kung kaya ko eh. Bandang huli naman sinisigurado niya yung motor. Parang ako din kako yan. Siyempre tumanda na ako, medyo nagkakaroon na ako ng mga sakit. Ganun din ang motor. Pero kung papagawa mo, kanina hindi na nagtanong. Ako na nagtanong sa kanya. Kasi hindi na kumibo eh. Sabi ko, yung pagbaba niya, tinapi ko, ano anak? Ano pa? Ano, okay na ba yung tunog? Hindi na maingay? Oo pa, okay na. Ayun, natuwa ako. At least hindi na siya kakawang sumakay. Nung una natatakot pa lang, hindi na makapagsabi sa akin. Bumuelo muna. Nung mga pangatlong araw ko nang hinahatid, saka nagtanong. Papa, sigurado ka bang, kulang lang sabihin, Papa, sigurado ka bang makakabalik tayo ng maayos dyan? Kasi guys, mga guys, hanggang dito na lang. Tapos na rin ako eh. Bigay ko na lang sa aso itong mga pinagsimian. Kaya po ng dati, Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Sige po mga guys, mga kalipin, good night na po. Maraming salamat po sa Diyos. Kapayapaan at pag-ibig po ang sumainyo ngayong gabi sa pagtulog natin. Ingatan po tayo pare-pareho ng Diyos sa ating pagtulog. Sige po mga guys. Bye bye po. Salamat sa pag-watch nyo.